At sa puntong ito, makakausap po natin si Defense Undersecretary at NDRRMC Executive Director, si Yusek Benito Ramos. Kaugnay pa rin ang update ng pananalasa po ng Bagyong Quinta. Magandang hapon po, Yusek Ramos. JK, magandang hapon din po at good afternoon sa ating mga kababayan. Opo, sa ngayon po, kumusta na po yung inyong monitoring at assessment sa mga napinsala at mga biktima ng Bagyong Quinta? Yeah, JK, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagkupa ng baha dyan sa tatlong probinsya ng Aklan, Capiz at saka sa Iloilo. At nag-iwan ito, JK, ng 4 patay dyan sa Iloilo at 3 naman doon sa Maydulong, Eastern Samar. So bali 7 ang casualties natin ngayon at meron pa tayong 2 na missing. Opo, at sa ngayon po, ilan po ang bilang ng mga apektadong individual o pamilya dahil po naman dito sa Quinta? Ang bilang ngayon, Jiggy, ay yung naiwan pa sa evacuation center ay 1,400 families pa ito ang naiwan. So hopefully bukas dahil patuloy ito paggupa itong gabi na ito, baka sakali lahat na sila ay makabalik bukas. Opo, akala nyo talagang mahina lang tong Quinta pero malaki rin yung pinsala niya lalo na doon sa mga lugar na binaan. Ano po, Yusek? Tama ka, Gigi, dahil ito, yung nag-harvest na sana sila ng palay, dahil lumubog ito sa 23 municipalities ng 3 probinsya. Opo, pero yung pong sa pagmamonitor nyo, humupa na po yung baha, di po ba? Yes, humuhupa na pero hindi pa ganap. Meron pa doon ang hanggang tuhod, kagaya ng Kalinog, Dao, Cuartero, dyan sa Capiz. Opo. Yusek, panguling katanungan, meron ba kayong paalala sa ating mga kababayan dyan na apektado pa rin na ba sa bahagi po ng Visayas? Yes, Jiggy, dahil nandito pa rin sa Philippine Area of Responsibility, si Quinta ay masugit pa rin ang karagatan, lalo na diyan sa Palawan area at saka itong in-between Palawan at saka itong Panay Island. Ay hindi pa rin ito advisable na mangisda at hindi pa rin advisable ang magbiyahe lalo na dyan sa Palawan na area. Opo. Maraming po salamat si Undersecretary Benito Ramos, Executive Director ng NDRRMC.